Lord, amen. Good. Paano naman lalabas yung tulog kung nakako? So, salamat po sa TV. Sisigaw sa buong mundo. Ano sabi? Kailangan na natin. Amen. Puli ng Panginoon. Marahil nagkakaarayan. Nasa po si Pastor James. Hindi pa rin po ba siya magaling? Sa biyaya ng Panginoon, isa po ay humingi na kanyang pakiramdam, pero sama pa rin po siya sa panalangin. Ayun, i-preach na ulit. Kanina umaga dito sa ating morning service, at the same time, tumakbo siya, sumakay pala siya. Papunta, IBC Taytay. Dahil anniversary po ng ating church. Kaya kung napapansin po natin, ilan tayo natin dito, no? Hindi po tayo na-rapture, at naman tayo. Nagkataon lang na hindi pa natin mga kasamaan, ilang ladies, ilang meds, and especially pastor po natin, si Pastor James po ay nandun po sa anniversary ng IBC Taytay. Alright? So, magandang gabi po. Welcome in our English evening service. At, straight English tayo. Binabati natin siyempre yung mga nanonood sa atin live, sa video streaming natin. Magandang umaga sa mga nanonood sa ibang bansa. At magandang gabi dito, Kapaling. Gaya pinagin kanina ng ating pastor, marami tayong kailangan isama sa panalangin. In our prayers, muna sa lahat, meron tayong pastor na taga-Leyte. Na ang pangalan niya si Pastor Green Kanaki. Nagpunta po kami noon doon para tumulong sa mga churches na not actually are kasama sa mission. Pero ilang mga churches na nakapartners natin doon, na tinulungan natin, na na-discover natin, nandun din pala sa Pastor Kanaki at napuntahan din ang grupo natin. Pero ito po ay sad news dahil I think kanina lang po ay pumanaw si Pastor. On the way siya papunta sana rin sa Manila para magpa-check up, I think. So yun po, yun po ang nangyari, pumanaw po siya na ating Panginoon. So let's continue praying for his family. Si Pastor Green Kanaki po ay dating naging, sabi daw ni Pastor Eray sa akin, security guard sa school, and then naging bodyguard din noon. Pero eventually, purpose pala ng Panginoon sa kanya ay maging magagawa po tayo, naging pastor po siya. So sama po namin sa panalangin. At the same time kanina, binagin ko po yung father ni Brother Jel Lasso, si Brother Angelo na nasa probinsya ngayon, din siya nagpapahinga. Malabas na po siya. Nakumpay din po siya. Kaya salamat po sa prayer sa mga natin. Yung mother-in-law ng isa nating kasama sa band. At alam kong hindi ba sa inyo familiar kayo kung papalitin ko yung pangalan si Brother BJ Gabino. Balik-mother po ng kanyang wife, si Sister Manan, si Nanay Maria Lourdes Stark. Kasalukuyan po siya nasa PGH at yun nga po, dumalo tayo pagkagat yung pinanalangin natin. Suspected cancer po yung pangkat nila. Binabayos po yung test na nalalaman ko sa Monday. Pinakita mga grupo sa Laos. At yung niya po, simula pa last year ng November, until now, hindi pa mawawala. So, sama po natin sa panalangin ang family po ng start ng kanilang family. At sila Pastor Igor, kasama ang ilang mga young professionals, hari po sila lahat doon, nasa Mindanao po. Panalangin po natin ang safety nila at ang mga susunod pang mga araw na sila po ay mag-handle ng Pastors Conference, Teachers Conference, and dental vision sa ating mga churches. 9 churches po ang inaabot natin doon. At patuloy na tinutulungan natin, mag-build po yung kanilang worship place o yung sanctuary nila doon. Kasi po ito ay gawa lang sa kawayan at dayami. Okay? Pero ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng mga partners, kasama po tayo, IOC. Tayo po ang nag-iisip para matulungan sila doon sa province, sa South Cotabato. Meron na po sila mga hand blocks at yung pong nilang meron. Okay? Palapakan natin si Lord doon. Amen.
hindi pa po kayo na nagiging part ito, gusto nyo maging kabahagi, sabihan nila po kami. Dahil ako po ay susunod sa Tuesday. This coming Tuesday, May 9, hanggang May 15 po. At si Pastor Iwan naman po ang babalik. At siya naman po ang tutulong sa mga ilang activities natin. Like this coming Saturday, ano po meron? Sports fest. Ibig sabihin, sa mga adult, kailangan na mag-practice. Isang linggo na lang, parang at least may isang linggo pa. Si Pastor Dutz po. Pastor Dutz, happy birthday! Nanonood po kayo. Ayan. Binabati natin ng maligayang araw sa Pastor Dutz dahil siya po ngayon ay nasa Bohol. Isama rin natin ang kanyang tatay, ang pangalan ng kanyang tatay ay Florencio Negrinio Sr. So, kapangalan po pala ng Pastor Dutz. Florencio Negrinio Sr. Kailangan din po ng panalangin. Kaya po siya nakauwi bigla sa Bohol dahil po sa kanyang tatay. So, ang dami natin kailangan mag-pray. Ano pa ako natin dito? Yung brother mo ni Sister Lorna na nagkaroon ng accident last night. Okay? Habang siya po ay nasa motor, ito po ay umigol ng truck. So, critical din po. So, okay po ba sa inyo, church? Panalangin na natin sila. Before we proceed this way. Father, we thank you, God, for this evening, Lord, na binigay po sa amin upang patuloy kami matulog sa salita, patuloy kami sumamba, patuloy na mag-alay ng pasasalamat, at patuloy, Lord, na kilalanin ka sa buhay na ito. Na kayo po ay tunay na kapila, at nais namin patuloy na mabuhay ayon sa kalooban mo. Kaya po patuloy mo kami hamunin sa gabi ito sa mensahe gusto mo para sa amin. Lord, gusto namin isama sa panalangin na nila sa mga nabanggit namin ganyan. Salamat sa kagalingan na pinagdalo ko sa aming pastor. Patuloy mo siya palakasin. Lord, dalangin din po namin ang family ng Kanapi, Pastor Green, Panginoon, na alam namin ngayon ay kapilin mo na. Salamat sa pag-asa na pinagdalo ko sa bawat mahal ng palagay. Ngayon kumayon ay realidad na po sa kanya. Dalangin naman namin ngayon. Isa kami sa panalangin para sa kanyang pamilya. Patuloy sila rin po ako. Kaya mga po patuloy, Lord, ang tumuno ng mga kailangan nila. At ang isa sa sandali nito, alam ko Panginoon na sila po na kailangan ng Panginoon ng buhay. Lord, we also pray for Brother Jel na kasi po yan nag-recovery niya sa mga province. Salamat din na nakalabas siya ng hospital. Yung binanggit namin kanina regarding naman sa mother-in-law ni Brother BJ, si Sister Maria Lourdes Start, Lord, na sumukuyan naman nasa paling ng karamdaman at ngayon Panginoon ay kailangan ng panalangin at gabay sa pamilya nila Panginoon. At Lord, yung brother at Sister Lorna na kailangan din ng panalangin dahil critical po ngayon sa nangyaring aksidente kahapon. I pray, Lord, sa mga tumitingin po ng mga doctors versus even yung family po niya, gabihan sila Panginoon. Dalangin namin lahat ng ito, Panginoon, at ilang mga paparating po na activities ng church. Even, Lord, ang grupo ng daily tribal mission na nasa Mindanao po ngayon. We pray for their safety. We pray, Lord, na kayo po ang mabay sa mga nalaga at nagawa nito. At sa iyo po ang kalawalatigan sa pangalan ni Jesus. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa book of James. Ito po yung ginamit kanina ng ating pastor. At kung naalala nyo, last week, discuss natin about investing in eternity. Kasi lahat tayo, nabubuhay tayo. Akala natin, nabubuhay lang tayo sa araw-araw na, alam mo yun, minsan, gagawin ko to para sa future ko, pero naisip lang talaga natin, in reality, yung buhay lang natin dito sa lupa. Kaya ginamit natin illustration last week, yung mahabang tali. Okay, yung tali na yun, umabot, lagpas pa ng gate. Si Kuya Kyle tumulong ngayon, wala na si Kuya Kyle. Sumama yata sa tali. Ano nasan siya ngayon? Kuya Kyle, nasan ka man ngayon? Tapos sumama sa tali. Yung tali ay napakahaba. At merong portion dun sa tali na ganito kaliit. Alright? So yung medyo, siguro, yung haba nun, mahigit 20 meters siguro. Anong kulay yung tali na inaalala? Okay, verde, green. Tapos dun sa tali, meron din yung nakapiranggot na full color white. And tayo, sabi ko nga doon nung nakaraan, nabubuhay tayo, halimbawa kung time na pinanganak ka,
No? The moment nag-exist tayo, hanggang the day we expire, kung kailan man yun, tanging Diyos ang nakakalam. Sabi ng statistics, age 65 to 70 daw ang average na taong buhay. Si David, sinabi sa Book of Psalms, na-recognize na 80. Pagka sumobra doon, yung mga sinabi ko kanina mga numbers, bonus na yun. Kanina may bisita tayo, hindi ko akalain 71 na siya. Ang galing ko siya bisita. Si tatay, ilan taon na kayo? 83, imagine, oh. Amen. Nalapakan natin ang Panginoon sa buhay ni tatay. At naway tayo maglulod. Amen. Okay. So, nangyari, dun sa tayo yun, dun sa maputing part ng tayo yun, kahit abutin mo pa ng 200 years old, ganun lang daw kaiksi yung buhay. At kung titignan natin, minsan tayo kumuha tayo sa dun lang, hindi natin nakalain na mayroon palang eternity. Alright? Eternity niya, napakahabang tali na walang hanggan, dahil yung kasunod after ng buhay natin dito sa lupa. Kaya kung ikaw ay hindi mo alam kung saan patutungo ang buhay mo, sabi ng Biblia, all of us, all people, are eternal being. Ibig sabihin, lahat ng tao, mapa ito yung may pagkakilala sa Diyos, may takot sa Diyos, o walang Diyos na kinikilala, eternal being sila. Bakit? Kasi may patutunguhan yung kaluluwa. Ito ba'y kasama ng Panginoon o hiwalay sa Panginoon? Kung ang Biblia, mayroong langit at mayroong impyerno. Ayaw ng Diyos na mapunta ang tao sa impyerno. Kaya binigay niya kanyang buhay para siya maging kapalit sa kaparusahan ng kasalanan natin. Alam niyo ba na yun ang naging dahilan para ikaw at ako ngayon ay pwedeng maligtas. So kung ginawa na natin yung desisyon yun, gumawa tayo ng desisyon, nag-invest tayo sa eternity, anytime, yung mangyari sa atin, kasama na natin ang Panginoon. Pero hindi doon natatapos. Marami pang tao. Marami pang eternal being na kailangan natin mapahagian, mag-disipulo, at masabihan patungkol sa pag-ibig at plano ng Diyos. At dapat natin tayo mag-invest doon. Kasi yung open doors na binibigay sa atin ng Panginoon, marahil ikaw at ako ay pagkakataon natin yung para mag-invest sa eternity. Pero yun ang problema, nagiging doon na tayo nakatingin sa maling na portion yun. Nangyari pa palang napaka-haka. Alam nyo, very, mapapansin ko sa pag-aaral natin kanina umaga. Related. Kasi diniscuss natin nakaraan, sa nabubuhay tayo sa karamihan ng mundo. Nabubuhay tayo sa mga bagay na akala natin yun yung mahalaga, pero hindi pala. Pero dito sa Book of James, similar yung pag-aaral po natin. It's all about listening to God in the midst of a noisy world. Paano tayo mabubuhay? Sa gitna ng napakaingay ng mga hindi lang daan, kundi may boses na nagsasuggest sa atin na ito yung dapat mong gawin. Ito yung dapat mong mahalagaan. Ito yung dapat mong yakapin. No, all of a sudden, yun na pala yung naging hadlang para hindi natin lakaran yung door na binubuksan ng Panginoon para ikaw at ako, yung magamit niya, makapag-invest tayo sa ito, magawa natin yung purpose natin, yung design natin. Alam nyo, niniwala ko, the more you and I, tayong lahat ng mananampalataya, will honor God with our obedience, sabihin nga natin yung obedience, okay, and worship, kanina nag-worship tayo, but not just singing, but the way we live, the more we will experience God's blessings sa buhay nito. Naniwala ko. Bakit ko nasabi yan, Pastor? And the more na yung naging Christian blessing na yun, it prompts you and me an even greater desire to obey and worship God. Merong verse sa Psalms 116. Before we read our text, gusto ko lang i-flash the screen. Psalms 116, verse 12. Ano ba yung sabi ni David dito? Psalms 116, verse 12. Can we read that all together? Ready to begin? I shall... Wow, what shall I render to the Lord? For, lakasan natin yung sumunod sa form. Lakasan natin. All His benefits to me. Ibig sabihin po niyan, at this point, bilang mananampalataya, dapat naging sincere tayo na tanungin ng Panginoon ng mga ganitong klase question. Sabihin natin, Lord, pinibigay ko na sa iyo buhay ko. My obedience, my worship, my time, alright? My talent,
Ano man yung abilities meron ka, papagamit mo, my treasure. And then, nasabihin din natin sa Panginoon dito, Lord, what more can I do? What more can I do? Paano natin ipapakita sa Panginoon yung adoration natin and appreciation sa Kanya? Pero ang nagiging problema ko, gaya ng ating pag-aaralan ngayong gabi, at patuloy natin kikilalanin, na may mga humahadlan. Instead na yun, dapat yung tinatanong natin sa Panginoon, Lord, sa iyo yung buhay na to, sa iyo na itong oras na to, sa iyo na itong treasure na meron ako, sa iyo na itong, ano ba tawag ito? Time na meron ako, talents, worship, obedience. Noon ko sa atin, dahil may mga noises tayo narinig, nagiging makakarte tayo. Bakit? Kasi pinapalinggan natin. Okay? Yung ingay ng, sabi dito, particular topic natin, supplication. So, anong negative factor sa supplication? Yung mga bagay na pangailangan natin, isang doon lang tayo nakatuto ang katingin. So, bubuksan ko yung book of James. Ang gagawin natin, babasahin po natin ang salitan hanggang verse 12. Alright? Para tayo ay nagbabasa ng Bible natin. If you have your Bible with me, I'm using NIV version. Verse 1, sabi rito, babasahin ko yung verse 2, and then verse 12, let's read it all together. Sabi dito, James, a servant of God, and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes, scattered among the nations, greetings. Verse 2. Right? Sabi dito ng verse 3, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Verse 4. Verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Verse 6. Verse 7, that man should not think he will receive anything from the Lord. Verse 8. Verse 9, the brother in humble circumstances ought to take pride in his high position. Verse 10. Verse 11, for the sun rises with scorching heat and withered the plant, its blossom falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away, even while he goes about his business. Verse 12, altogether. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. So ano bang gustong ibigay sa atin ng mensahe? Una muna ang book of James. Tulad nito hindi ni Apostle James, pero yung kapatid ni Jesus Christ. Alright? Yung kapatid, yung brother ni Jesus. So simulan sa mga Hudyo, mga Kristiyano, who have been scattered all throughout the Roman world. Sa Mediterranean world, kumbaga. At makikita natin, dahil ito sa pag-increase ng persecution. Marami na isulat to noong time after ma-persecute si Stephen. Alala ni Stephen, na-persecute siya, pinababato siya, yung martyr. Pero dito makikita natin, dahil sa hostile surroundings na nangyayari, natitempt na tuloy yung mga mananampalataya. Alright? They are tempted to let intellectual agreement pass on for their true faith. Ibig sabihin, yung pananampalataya nila, alright, nako-compromise na. Meron na silang mga bagay na nariligan. Kung marahil gusto ilagdag sa pananampalataya, kung marahil iisip nila, yun lang yun. But James reminded not just the believers, no, first century, pero even us today, alright, sa ating mga mananampalataya, that genuine faith, listen, genuine faith, right? Genuine faith transforms life. Ibig sabihin, kung may pananampalataya, dapat nakikita ito. Yung commitment natin sa pagmamahal, commitment natin sa paglilingkod, yun ang nakikita. So we are encouraged to put our faith into action. It's easy to say na may faith tayo, right? Sabihin natin, may faith ako. Even kahit sa tao, tanongin mo, pag tinanong mo, may faith ka ba? Yes, may faith siya.
But true faith, pinag-usapan natin, true faith will produce, again, real loving action towards others. Madali kasi maging mabait ng tao. Paano kung meron siyang ginawa sa'yo na hindi mo gusto? Pinaggrabyano ka. Yung mga bagay na ginawa na talagang kagagalit mo. Hindi natin kaya maging mabait pabalik. Pero sa biyaya at pananampalataya mo sa Panginoon, kung paano tayo pinagnatin ng Panginoon, magagawa natin yung posible na maging posible. I'm not saying na i-condone mo yung mali. Sabihin mo dapat yung tama at mahalin mo siya. So James encouraged them in their faith during those difficult times. Makikita natin, gusto ni James na lahat ng mga tagapakinig na katotohanan ay gawin ito. Hindi lang nila naririnig. Kaya nga mababasa niyo sa book of James, sabi doon, hindi lang daw tayo dapat listeners, but also doers. So in contrast with empty faith, that means sinasabi ng mga tao may pananampalataya pero walang gawa, ibig sabihin nun, claim without conduct. Pero with faith that works, ibig sabihin naman sa atin, mga mananampalataya, yung commitment daw natin to love and serve is evidence of true faith. So, kamusta po yung pananampalataya natin? Satisfied na ba tayo na nakakati lang tayo ng church? Pumupunta tayo ng fellowship? O baka naman din yung buksan sa atin ng Panginoon dito para tayo ay maglingkod at subukan natin magmahal. Dito sa ating pag-aaral patungkol sa noise of supplication, meron tayong tatlong importante bagay na makikita dito. At dito nakita ko, kanina umaga, ito yung mensahe ng ating pastor, realidad to sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Una, mapapansin natin yung tinatawag natin na noise of indulgence. Verse 5, basahin natin yung verse 5. Sabi ng verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Verse 6, but when he asks, you must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of sea, blown and tossed by the wind. The man should not think he will receive anything from the Lord. Ano pinapakita po sa atin ng mga verses po na ito? Tinutukoy dito sa ating lesson. Una-una, dahil nga sa ingay ng pagiging makasarili natin o yung mga gusto natin para sa sarili lang natin, ito yung tinatawag na this comes from a me first. Ano yung mga me first? Diba? Gusto natin yan. Pag sa pila, ako una. Pag kami bibili, ako una. Ako una. Okay? Me first attitude. It occurs when man decided that he is the master of his own world. Ano magiging resulta yan pagka niyakap niya yung mga bagay yan? Anong result? Takasan natin. Ano daw result? Ready? Begin. Wow. Ito pala benefit ng mga bago. Frustration and futility. Sabi nun sa verse kanina, pinasa natin. If any of you lack wisdom. So, ibig sabihin, yung mga tao, kumana ng palataya, inuuna lang nila yung gusto nila, yung sarili nila, sabi nga natin dito yung isang hindrance na nakita natin, self-indulgence, me first. So, nga nangyayari ngayon, they operate on their own. Hindi wisdom to ng Panginoon. Hindi sila nagtatanong sa Panginoon, eh ang Panginoon naman mapagbigay. At nangyayari ngayon, ikaw, hindi ka na naniniwala sa kakayahan ng Panginoon para tugunan yung pangangailangan mo. Marahil natuto ka lang yung sa gusto mong na magkaroon ka. At sabi rito, anong makukuha mo? Verse 7, anong makukuha mo? Ano sa tingin mo makukuha mo kung ikaw ay ano? May marireceive mo ba sa Panginoon? Wala. Kasi marahil, yung pinilit mo na gusto mo, yun ang nakuha mo ng best. So ang conclusion natin dyan, God is the only one who can define the true purpose. Listen, I believe God is the source of understanding and wisdom. And knowledge with understanding comes answer to your greatest issue. Sabi doon, listen. Let that man think you will receive anything. Yung sa last verse number 7. Pero po yun. At ang sinasabi sa atin, pag sinabing wisdom, means practical discernment. Gusto ng Panginoon na
magbigay ito sa atin by respecting God, leads to right living, at magre-result rin sa iyo at sa akin ng increased ability to tell what is right from wrong. So, ibig sabihin bilang mananampalataya, kapag hindi tayo nag-ooperate sa wisdom ng Panginoon at nakatingin lang tayo sa mga bagay na pag gusto lang natin mapunahan yung bagay yun, then you're operating on your own. You always on the shot. Kaya yung kanina, na-illustrate sa atin ng pastor natin, hindi po ba Mark? Okay, try natin. Ayan. Pinakita kanina na madalas ito yung nagiging problema na dapat ganito yung equation. Okay? Wala nito yung yung sinalan ko na sa Siguara. Yung tinutubos niya. Ayun. Dahil na dyan na yung model na natin sa amin. Kaya, hindi naman natin lang na mati kasi mga pagpungo sa Jollibee mo. Lifetime. Okay. Ito po yung equation. Dapat, andito si God, nandito tayo, at ito daw yung mga, ano nakalagay? Mga prioridad natin. Pero dun sa punto kanina sinasabi na noise of self-indulgence, me first, ito nangyari dyan ganito. Nasa na si Lord? Siya natin nagamit natin. Imbis na tayo yung papagamit sa Kanya, no? Lalo na kung ito ang tumatakbo sa buhay natin, yung mga priorities lang natin. I wonder, may mga times sa buhay natin, hinahanggan ng Panginoon na maalog tayo, no? At mabalik sa tamang posisyon. Amen? Amen. Thank you very much. Kaya doon sa pangalawang punto, yun po yung nais na gusto kong sabihin sa atin. The second point, yung sinasabi natin, noise of discomfort. Ayan, natin noise of discomfort. Okay. So makikita natin sa verse 2, basahin natin yung verse 2. Sabi ng verse 2, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Sabihin nga natin yung word nila, consider. Okay. Kung sa Bible na hawak nyo yun, i-underline nyo yung consider. Meron kayong wala ba yun? Pastor, ayoko pilihan yung Bible ko. Sige sa pagkilala. O anong program, o consider. Tapos lagyan mo sa ibabaw, profit. Hindi profit ha. Profit. P-R-O-F-I-T. Last week, discuss natin yung investing in eternal. Alam niyo ba may profit dito? Ano yung sabihin? Listen, James doesn't say if you face trials. May sinabi ba dyan, if you face trials? Wala na. Ang sabi ng verse, whenever you face them. Ano ibig sabihin nun? James assumed that you and I will have trials. Hello? Amen? Pagka-trials po sa gusto natin, alala mo nun, meron isang tayong kasamahan ng member, dati pa yun, hindi siya natin ng Sunday school, may Sunday school for adults nun for second service after ng first service. So, sabi, bakit ito natin? Yung masyadong madaming nalalaman sa Bible. Bakit po, sister? Kasi natakot ako. Kasi baka pag the more na nalaman ko tungkol sa Word of God, the more na maraming trials. So, dapat ako inisip ka na. Play it safe si sister. So, hindi yun assurance na walang trials sa darating. Siguro nandun siya sa ganitong category. Maraming ikaw din nandito, nakikinig sa akin yun eh. Ayaw mo ng discomfort. Sino ba naman may ayaw ng comfort? Lahat tayo gusto natin ng comfort. Ba't ko gusto yung discomfort? Pakinggan natin. Sabi nga ni James, whenever you face them, yung trials na to, ina-assume niya sa atin na meron, na-experience natin to. It's not, lahat tayo ay accepted dito. Alright? Possible, listen, to profit in them. Ibig sabihin, patungkol dun sa mga bagay na hinahayaan ng Panginoon, hinitulungan ng Panginoon, may profit pala yun sa atin. Kaya dapat tingnan natin yung trials. Una, huwag kami sa threat. Pero tayo bilang tao, normal sa atin na mag-react agad. Pag may problema, huwag mong agad tayo
iyak agad tayo. Post natin sa Facebook, are you sad? Gusto mo maraming mag-like or ano nangyari? Gusto mo mapag-usapan ng mundo. Pag mga kaibigan mo nasa ibang bansa, what happened? Why are you sad? Okay. So, iba naman. So, listen, church. The point is this, listen. The point is not to pretend to be happy. Hindi naman yun ang point ko. When we face pain, dapat maging positive outlook pa rin natin. Sabi ng verse 3. Ano sabi mo ng word doon? Unang 2 words, ang sabi? Balik tayo. Verse 2. Ano yung unang 2 words ang sabi? Sa Bible nyo na lang. Sa Bible nyo. Nandun sa screen. Okay, sabi lang, consider it. Consider ba natin? Bago natin musgahan, consider muna natin. So James tells us to turn our hardship into times of learning. So yun nga yung learning. So yung hardship natin will turn into times of learning. Tough times can teach us perseverance. Sabi ng passage, dealing nito ay perseverance. Alright? Patience, steadfastness. So yun yung mga tuturo sa atin ng verse 1. Tingnan nga natin sa Romans 2:7. Romans chapter 2, verse 7. Romans chapter 2, verse 7. Sabi, those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, you will live eternal life. So, ibig sabihin, yung ating patuloy na, alam mo yun, sa gitna ng anumang nararanasan mo, patuloy mong sinisip pa rin ng Panginoon, ginagamit ang mga pagkakataon, at ikaw ay nag-persevere. Not on your own strength, but ito binibigay ng Panginoon sa akin. Pero dapat natin kilalanan yan, mga kapatid. Nakita rin po natin dito. Basahin natin yung chapter 5, verse 3 to 5 ng Romans. Chapter 5, verse 3 to 5. Yung mga verses tayo gagamitin. Not only so, but we also, ano sabi? Okay. Hindi yan shampoo, ano? Nakasan natin. We also, in our suffering. Napakahirap naman yung pastor. Ba't ka magre-register yung magsasuffer ka? Because we know that suffering produce perseverance. May benefit pala. Verse 4. Perseverance, character. And character, hope. Verse 5. It says that and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Ghost or Holy Spirit whom He has given us. Amen? So yung pag-asa natin, sigurado pa rin. Hindi ka dapat nagulong mo at sinasabi mo sa Panginoon, Lord, why am I in this situation? But actually, sabi mo, Lord, ba't kinahin mo in this situation? In times of discomfort, alam niyo ba, parang ma-appreciate natin yung comfort ng Panginoon. There are times na kayanin tayo ma-experience yung discomfort. Kasi nagpuproduce ko para sa atin. Sabi doon, perseverance, character, right? And then hope. So, sana makita natin yung kahalagahan niya. So, dapat natin makita yung pangatlo. Ano naman yung pangatlo? Actually, balik muna tayo sa pangalawa. Basahin natin yung ating, pangalawa, balik tayo sa pangalawa. Basahin natin yung nasa baba. Okay. Yung result. Ano ba yung result nun? Pag niyaman natin yung discomfort. Ready? Begin? Nandis natin yung purpose. Dapat tayo dumaan sa suffering. Hindi ito patungkol sa, naku, pinagdaanan ko na yan, na-experience ko na yan. Wala akong, hindi yun yung point. Doon sa na-experience mo, hindi natin gusto lang magpastor. Ano natin kung ano? Ano ang mga bagay na sinabi sa inyo ng Panginoon? At yung mga bagay ba na yun, yung pangyayari nyo, nagpalapit sa Panginoon. So, ang conclusion natin, God is the only one who can define the true, ano sabi? Purpose of your discomfort. So, may purpose pala yung discomfort natin. Listen! Sabi na doon, kanina pa natin usapan, consider it. Okay? It implies that we look it as a source of goodness. Kaya may profit kasi
It is a source of goodness. And makikita natin, kakaiba talaga yung tinuturo sa atin ng Panginoon na baguhin natin yung pananaw natin patungkol sa ating pinagdadaanan, lalo na kung hindi natin gusto. Pangatlong bagay po, sabi rito yung tinatawag na noise, alright, of materialism. Yung generation ngayon, yung panahon ngayon, grabe. Ang tindi ng problema dyan sa bagay na yan. Dahil tayo, sa panahon natin ngayon, napakadali ang access para makuha yung gusto mo. Yung pursuit of happiness mo, napakadali. No? Nakikita ko sa Facebook na ino-offer online kahit hindi mo nakikita sa mall. Lahat meron yan. At pwede mo mabili. Kahit yan ay wala pa sa bansa natin. Ang importante meron kang PayPal or credit card, makukuha mo yung gusto mo. Pero tignan natin yung mga verses dito sa materialism. Tignan natin yung verse sa Mark muna. Let's see Mark chapter 4. Mark chapter 4, verse 18 and 19. Ano sabi sa Mark chapter 4, verse 18 yan? Ito yung patungkol sa parable of sower, seed and sower. Sabi, still others like seed, sown among thorns, hear the word. Yung sabi sa verse 19, sabay-sabay natin basahin. Ready? Begin. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Ibig sabihin, napigilan ang salita ng Diyos para tayo ay lumago, magkaroon ng bunga, mag-produce ng fruit. So, ibig sabihin, sinasabi sa atin ng lesson na ito, pag sinabi natin discomfort, sabi diyan, a misapplication of the purpose and reasons of blessings. Reason of blessings. We base our satisfaction. Sabi mo yung satisfaction. O, kinakanta natin madalas yan dito, no? Si Kristo ay sapat sa akin. Pero pagdating sa pamumuhay na natin, gusto natin mapunuan lang yung sarili natin at gusto natin masatisfy sa mga bagay na hindi naman kayang isatisfy tayo ng mga material na bagay yan. Sabi ito, base our satisfaction and personal value on how much or how little we accumulate. Ano daw ang resulta niyan? Discontent and pride. No? Kailangan natin makita yan, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon tayo ay malumok o makonsume ng mga bagay yan. A life packed with materialistic pursuits. Defense, ibig sabihin, nagiging dead tayo. Defense us to God's word. Stay free. Okay, sabihin mo yung stay free. Saan tayo mag-stay free? Stay free so you can hear God when He speaks. Ang gusto natin nakita rito, sabi sa conclusion, God is the only one who can supply what we truly need as well as purpose in times of need. Amen? Amen. Dapat natin makita na tanging Panginoon lang ang makapagbigay ng kasapatan sa atin. Walang anumang bagay sa mundo na pwedeng natin mabili o makuha na makapagbigay ng totoong satisfaction. Yung satisfaction only found in Jesus. Kaya kung titignan natin, basahin na rin natin yung Matthew chapter 5, verse 25. Then we'll jump to 31 to 32. Matthew 5, verse 25. Sabi dito, settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way. Or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Ngayon ang pwede may dulot sa akin ng materialism. Next verse natin. Ayan. Hindi ko yan. Hindi ko this is for me. Verse 31 and ano sa natin. Ayan. It had been said, anyone that reports, alright.
rin po ng Mark chapter 8 verse 36. Very familiar na kayo. Ano yung sabi doon? What prophet? Ano yun? Hindi prophet. What prophet a man if he gain the whole world but loses? O nga naman. Pastor, ligtas na ako eh. Paano ako malulose? Di ba yung salvation natin secure? Yes. Pero yung purpose mo, hindi mo nakukuha yung purpose mo. Ibang purpose yung gagawin. Dahil sa tatlong aspeto na tiyaharan natin ngayon, natutuloy ka. Ang nais ng Panginoon, lumabas ka doon. At dapat makita natin sa gitna ng ating discomfort, makita natin na ginagamit pa rin yung sa atin para ma-develop yung character natin. Kanina may pinapractice kami ni Kuya Rayan. Kaya yan ang dito ba? Huwag ko ituman. Ayan. Siya po yung pagkakita ko yung birthday, mga anak ko ang gift. Huwag natin siyang po niya. Pag-sigero. Hindi po. Pero lang po siya gagawin. Itong bote, symbol po ito na buhay natin. Is empty bottle. Right? Tama po yung balon natin. Balik ka na. Ito, yung balon pala tayo. Right? At itong bottle na to, symbol na ito po ay maraming mga kung saan natin doon yung pinag-usapan natin ganyan. Yung mga gusto natin magkaroon ng kumuhan. Pero ang sarili lang, ay natin ang discomfort. Right? Tapos gusto lang natin yung mga materialism. Gusto lang natin yung mga materialism. So, nangyayari ngayon, halimbawa, ito yun, nalagyan ni Kuya Rayan, ito yung effect. Hindi, tawagin namin. Hindi na pinalakas namin yung message. Gumanas na. Aniwala ko kayo nagagalit ko yun. Tayo pa rin, yung kaya siguro dapat huwag mo ubusin yung posto. Pero meron yan yung parang. Tayo pa rin. Last. Don't do this in your houses. In your homes. Hindi naman. Natay yung brad. Hindi na natin. Hayaan natin siya. Siya ang gumawa na yung kanina eh. Pero ang mangyayari po dyan, habang yung apoy, yan, nailalagay namin sa bottle. Hindi namin gusto mag-usok dito at kami gusto natin. Ayaw. Kanina po, ang nangyayari dyan, hindi ako ginagawa ko yan, magkasalita ako, okay? Ang mangyayari po dyan, ihigupin yung logo na itong bottle na to. Nasa po ba niya ba yan? For some reason, ihigupin niya yung logo, and all of a sudden, gusto kayo po. Wala na. Tapos bumili ka na sa mga sponsor. Hindi ko pinyan. Kasi kahit ganito ko, hindi siya malalaglag. Kahit ganito siya. Ayaw mo hindi. Mukhang may iba. Ano yung sabihin nun? Parang ikaw at ako yan. Listen, church. Parang ikaw at ako na nakasak tayo dun sa bagay na wala namang pakinabang. Usok lang. Naka-consume tayo dun sa mga bagay na yun. At ang nangyari, nag-lose natin yung mga pagkakataong binibigay sa amin ng Panginoon para gawin yung ganyan. Para tayo, listen church, ay makapag-invest sa eternity. It's not just about serving na
Ayan ha, sa May 20, nasa calendar ko, pupunta ako sa Manila Boys Town para tumulong sa inyo, para tumigil lang kayo. Hindi yun. Kasi araw-araw, lagi tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon kung magiging sensitive tayo. Pwede sa pag-ipon mo ang pamilya, kasama mo sa trabaho. Mga taong nilaya ng Panginoon, makalampanan mo. Marami rin pagkakataon para masabihin mo na mabuting balita dahil pulong-pulong na siya ng problema. Naliligaw siya at naghahanap ng katotohanan. Pero pagkakataon mo para sabihin na may pag-asa sa Panginoon. At ikwento at ibahagi ang kwento ng buhay mo na dati ikaw rin ay walang pag-asa at binigyan ng Panginoon ng pag-asa at tayo. Pero napaka-busy tayo sa mga bagay na alam natin, makakahandal sa paglago natin. Alam natin na yun ay papalis sa atin sa focus natin sa mga nangyari. Nakasak tayo sa puso. Wala namang pakinaman. Alam niyo, para matanggal yun. Kung dumikit ko, para matanggal yun, alam mo kailangan lang. Susuksungan mo sa loob ng straw. Ang sinusok mo yung straw dito, wala na ganito. So, imagine kung yung straw na yun, yung symbol ng Panginoon, salita niya sa buhay natin. Dapat yun ang mag-consume sa atin. Yung mga bagay na kailangan natin pahalagahan. Kasi ito patungkol sa relasyon natin sa Panginoon. Patungkol ito sa plano niya sa buhay natin. Nawat na binigay niya kanyang bukong anak. Hindi lang pakalitas tayo, pero maging kapahali tayo. Plano niya sa buhay. Nasa saan po tayo ngayon? There is everyone who is there. Napakalalahanan tayo ni Apostle James. Maging confident tayo where we are as a Christian. Confident stand, bilang mananampalataya na maintindihan natin sa gitna ng lahat ng ito. Ingay ng mga pangangailangan, matutunan natin itulong para sa Panginoon. Kilalanin natin, hindi ito patungkol lahat sa gusto natin mangyari ang mga pangangailangan natin. Dahil ito provide naman yun ni Lord. Provide naman yun. And every time may challenges tayo na harap sa buhay, ano man ang circumstances, consider mo yun. Kasi may profit mo. Huwag tayong masilaw, huwag tayong maalis sa focus dahil sa material ng mundo. Rather, focus tayo sa eternal, which is unay relationship natin sa Panginoon. At ang buhay ng mga tao na kailangan natin abutin because they are eternal being. So tayo po dapat magpalagi sa Panginoon. Let's pray. Father, we thank you, God, for reminding us na ito po mga bagay na nagiging hadlang para hindi namin magawa ang kalooban mo. Yung pinto, binuksan mo na kailangan namin gawin, pumasok. Walk through it, Lord. At may experience namin, Lord. Na kami hindi namin mo, ginagamit mo at makakita namin ang kahalagahan. Kahalagahan ito, hindi yung kahalagahan na ino-offer ng mundo na parang sa puso lang. Walang benefit sa amin. We're not saying, Lord, na hindi nila pahalagaan ng kanilang resources, hindi nila pahalagaan ng kanilang sweldo, ang kanilang career, ang kanilang business. Pero hindi umiikot doon ang buhay doon. Dapat kayo yung sentro ng buhay. Just like the song says, Lord, sa invitation namin, Lord, be the center of our life, be the center of our life. So Lord, speak to us tonight. Speak to us tonight. Marahil gaya ko, kanina umaga, mas challenge, lumamit ako sa pinili ko sa Panginoon yung mga bagay o issues na nakita ko. Tinakausap ako ng Panginoon. Especially in times of sinasabi natin sa second point, yung discomfort. None of us will like discomfort. Pero kung yan ay sa tingin mong nagiging issue minsan kaya hindi ka makasunod sa Panginoon, bakit hindi kailangan sa akin? Bakit hindi kailangan God will strengthen you?
Following grace para magawa mo. Pinapagawa sa iyo. Ano ba yun? Ano ba yun? Nag-aalala ba yun sa isip? Nanayos mo. Ilapit sa Panginoon. Bakit hindi mo gawin ngayon gawin? Lahat tayo, kilalanin natin. Itong mga pagkakamaling ito, o marahil itong mga hadlang sa mga natin. Or inay ng mga pangailangan ito, hindi dapat pag-consume sa atin. So, kailangan natin ng strength sa Panginoon. Para hindi tayo lumapit at sabihin sa Panginoon ng mga bagay. This week, harap na lang tayo sa panibago. Linggo na tayo ay may ipagbunog sa battle ng buhay. Either ng sarili mo o ng tanim na ginagawa para ito ay ma-distract. At yung magawa yung pinapagawa sa iyo. Matigal mo sa mga hindi ka nakalawas. Right now, as our invitation, please, tapo tayo sa mga Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Come on, church. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be Jesus. Yes, Lord. Jesus. Be the center of my life. Jesus be the center of my life. Yes, Lord. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. Yes, Lord. It will always be Jesus. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Lord, yan po yung panalangin natin na kayo yung sentro ng buhay nito. Patawarin niyo po kami kung ang naging sentro ng buhay namin ay material. Mga bagay lang na dinanais namin na magkaroon sa mundo nito. Kung marahil yung comfort lang. I wonder, nami-miss namin yung mga pagkakataon, Lord, para kami talagang maka-experience ng totoong blessing. Ang totoong blessing, Lord, yung ma-experience namin, ginagamit mo kami. Yung totoong blessing, Lord, yung talagang nakapagbigay kami na papuri sa iyong pangalan at may kinalaman sa paglago namin sa pananampalataya namin. Ika-develop ng character namin. Patuloy, Lord, na nabibigyan kami ng pagkakataon mag-invest sa eternity. Yes, karamihan sa amin dito yung pananampalataya namin. Pero marahil, Panginoon, parang may kulang pa rin sa buhay nila. Pero marahil yun ang dahilan. Hindi po kayo nilagay sa buhay nila. Dahil sa mga factors mo na pinag-usapan namin. Salamat at patuloy mo pinakita sa amin ng katotohanan. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na kayo pa rin, Panginoon, ang gagawin sa amin. So choose, Lord, make decision, Lord. Patuloy na sumunod sa kalooban mo. Patuloy na ibigay ang buhay na ito. Ang aming oras, ang aming panahon, ang aming resources, ang aming pagsamba, ang aming pagsunod. Kung ano pa ang pwede namin ibigay. Tulungan niyo kami, Panginoon. Patuloy kami manampalataya